Napakahalaga pong paksa nito sapagkat yung pong ating espiritualidad ay nakasalalay sa relasyon natin sa ating asawa. Kung hindi ho tama yung nagiging pagsasama, naapektuhan po yung maraming bagay. At ito po yung mga epekto bilang pangbungad lang po natin. Kapag di nagkakasundo mag-asawa, nawawala ang kapayapaan sa tahanan, nagkakaroon ng puwang ang tukso. Mas malakas po ang tukso na maaaring babae o lalaki ay matukso dahil naghahanap sila ng lunas at minsan may tao na magbibigay ng lunas o makikinig sa hinanaing, yung pong emosyon, yung damdamin ay nahuhulog. Kaya marami pong mga nagkakaganyan. Pangatlo, humihina ang pananampalataya. Pangapat, naapektuhan ng mga anak. Dala po nila ito, hindi lang yung mismong actual na pangyayari, kundi minsan pagtanda nila, naapektuhan po, nagkakaroon sila minsan ng maling pananaw patungkol po sa relasyon. Patunayan, ito pong introduction natin, isang message po ito. Binigay ko lang po introduction, isang araw po tatalakayin din natin. Panglima, humahantong sa pagkakasala. So, hindi na po natin didetalyohin, ito po yung pang bungad lamang. Pero isang mensahe po yan. Meron na po ako nakagayak na mensahe dyan. So ano po ang ating pong teksto? Efeso 4:2 at 3. Sabi po dito, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Pag pinag-aralan po natin ito pong Efeso 4, ang pinaka-konteksto po at nilalaman ay patungkol po sa pag-uugali ng isang Kristiyano na binagong buhay at yung pakikiisa nila sa banal na Espiritu. So, paano po ito mapapanatili? Paano po ito magiging maayos? Bagaman yung konteksto po natin ay hindi lamang patungkol sa pag-aasawa ang topic po na ito na binasa natin, ito po ay dapat na isang ugali na taglay ng lahat ng Kristiyano para sa kanyang kapwa. Hindi lang sa asawa, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa kapwa Kristiyano, maging sa pangkalahatan. Paano tayo makikitungo sa kapwa natin. Kaya lang, para po sa mensahe ngayong umaga, ay isisiro in po natin, isesentro natin para lamang sa relasyon ng mag-asawa. Ngayon, sa mga binata't dalaga dito, kahit na hindi pa kayo, wala pa kayong asawa, isa palagay ninyo, isa puso ninyo, na yung nilalaman po ng mensahe para din sa inyo. Na kung dumating yung punto at panahon na kayo magkaroon ng pamilya, ito yung ugali na dapat na taglayin po nating lahat bilang isang Kristiyano. Okay po? At dahil medyo mahaba po itong mensahe na ito, hinati ko po sa dalawa. So sa makalawang linggo, itutuloy ko po yung pangalawang bahagi. Sa lahat po ng mga nagsipag-asawa, bago tayo nag-asawa, ang damdamin natin, ang pangarap natin, ang iniisip natin, magiging masaya, magiging maayos. At iniisip natin, ito na yung pinakamahalaga at pinakamaligayang bahagi ng buhay ko sa mundo pag ako'y nag-asawa. Okay? So yung unang taon ay tinatawag po karaniwan ito na honeymoon period. Lahat ay maganda, lahat ay maayos. Parang wala kang daranasing problema. Puro saya. Yun po yung pumapasok sa ating isipan. Pero pagka lumagpas na po yung panahon ng tinatawag na honeymoon period, ng isang taon, dumarating po tayo sa nagkakakilala na ng pag-uugali, nagkakaroon na ng mga diskusyon, pagtatalo, pag-aaway, at kapag hindi po ito nakayanan, pwede po itong humantong sa paghihiwalay. Hindi ko po masisisi ang sino man sa babae o lalaki, bakit nangyayari itong mga bagay na ito na pagtatalo? Bakit? Marami pong dahilan. Una, dahil lahat ng tao makasalanan. Wala naman pong perpekto. Okay po?
Lahat tayo may kahinaan, nagkakasala, nagkukulang, nagkakamali. Kahit po pastor, kahit asawa ng pastor, kahit po yung pinakamatatag na mananampalataya, nagaganap po yung mga di pagkakasunduan. Kaya nga lamang, mga kapatid, ito po ang panuntunan. Kung malalaman natin at kung isa sa buhay natin yung panuntunan na itinuturo ng Biblia, dadalang na lamang yung mga di pagkakasundo, minor na lamang yung di pagkakasundo na hindi nahahantong sa malawak na matagal na panahon ng pag-aaway. Normal lang po yung nagkakaroon ng tinatawag nating conflict o di pagkakasunduan. Normal po sa mag-asawa yan. Wala naman pong mag-asawa na hindi dumaranas niyan. Kahit na gaano katanda na sa relasyon, nagkakaroon pa rin. Kaya lang, madalang na lang, minsan na lang, magaan na lang. Hindi na yung maririnding mga talagang sitwasyon na pwede maging dahilan ng paghihiwalay. So ano po yung dapat na maging punto para maiwasan to? Malaman natin at sundin yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa relasyon. Okay? Hindi po sapat yung mabait lang tayo. Hindi ko po sinasabing masama yun, kaya lang hindi po sapat. Kulang yan. Mahina yan, panuntunan na yan. Hindi po sapat yung sabihin natin nagmamahal ako. Kasi yung pagmamahal na yan, mayroong hangganan yan. Okay po? Kailangan naiintindihan natin, handa nating panindiganan yung katuwiran na dapat nating matutunan sa salita ng Diyos na dapat nating gawin sa asawa natin o sa kapwa natin. So, skill din po ito eh. Sinasanay mo yung sarili mo kasi hindi naman tayo nasanay sa ganong panuntunan. Para pong basketball. Okay? Iba yung naiintindihan mo yung larong basketball, iba yung nakaranas ka ng maglaro ng basketball, at iba din yung araw-araw ka na nagpa-practice at lumalaban sa basketball. Yung isa, theory lang. May alam ka lang. Yung isa, nakaranas ka lang. Okay? Pero pagka pinag-practice ka na hihingalin ka, pag inilabang ka, matatalo ka. Kasi, kaunti lang yung karanasan mo. Pero yung araw-araw na dumaranas ng pagpa-practice at mga labanan, ito yung malalakas, ito yung nananalo. So, kumbaga sa pag-aasawa, ganun din. Iba yung meron kang kaunting alam sa salita ng Diyos, iba yung meron kang kaunting karanasan dun sa relasyon, at iba din yung talagang bihasa ka na, sanay ka na. Dahil nalaman mo, natutunan mo, naranasan mo, pinanindiganan mo. Dinisiplina mo yung sarili mo. Okay? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Base po dito sa Efeso 4:2, kapakumbabaan, kaamuan, pagpapahinuhod, pakikipagkaisa. So, ngayon po, ito lang pong verse 2, yung atalakayin po natin. So, dapat, bawat isa nito, taglay ng lalaki, ng babae, na kung paninindiganan niya ito, makakaiwas po sa maraming kalungkutan, maraming pagdurusa, maraming paghihirap, at sakit ng kalooban. So, simulan po natin. Efeso 4:2, ng buong kapakumbabaan. Hindi ko na po kinuha yung mismong salitang Griego, pero sa kahulugan, ito po. Humbleness of mind, humility of mind, lowliness of mind. Mapapansin nyo, ginamit po doon sa salitang Griego, yung laging merong mind. Kasi ang tinutukoy dito, yung pagiging mapagpakumbaba, kalagayan ng iyong isipan. Ibig sabihin, kalagayan ng iyong puso. Nasaan po ba yung panturo natin dito? Ayan. So, ito yung dapat na maging kalagayan
ng isipan mo, ng pagkatao mo. Yung pagiging mapagpakumbaba. Ito ay hindi lamang pagpapakita ng panlabas na kaamuan, kundi nagpapahayag ng panloob na kalagayan ng pag-uugali. Kasi pagka ito yung pag-uugali mo, kahit sinong kasama mo, kaharap mo, kausap mo, nasaan ka man, hindi nagbabago yan. Kasi ikaw na talaga yan eh. Yan ay nasa loob mo. Hindi yung dito, mapagpakumbaba ka, dito, mapagmataas ka, hindi po. Pag po merong ganoon, kung po yan, hindi totoo. Fake po yan. Kasi nasa loob yung kalagayan ng pagpapakumbaba. So ito po ay pagpapasakop ng kaisipan sa mataas na kapangyarihan sa Diyos. Ibig sabihin ganito, merong isang sitwasyon na dumating sa buhay mo. Marindi. Diba, nag-away kayo. Pag sinunod mo yung damdamin mo, sinunod mo yung nararamdaman mo, aatake ka na eh. Aawayin mo na. Magbubulalas ka na nung nasa loob mo kasi nasaktan ka. Sa normal na tao, okay yun. Kasi nga, hindi ka Kristiyano. Kasi nga, hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos. Pero pag sinunod mo yung salita ng Diyos, hindi yung damdamin mo, susundin mo. Ang susundin mo, ano ba yung sinabi ng Panginoon? Okay po? Ang tanong, mahirap ba yon? Mahirap. Gusto mo bang gawin yon? Parang ayaw mong gawin yon. Pero magdidesisyon ka. Susundin ko ba yung nararamdaman ko? O susundin ko yung sinasabi ng salita ng Diyos kahit parang ayoko o mabigat sa kalooban ko? Pag sinunod mo yung damdamin mo, hindi ka lumulutas ng away. Nagpapalala ka ng away. Pag sinunod mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, masakit, mahirap, pero nagpapahupa ka ng conflict, ng pagtatalunan. Okay? Kasi ito po ang karaniwan nangyayari. Alam natin ito eh. Meron siyang hindi nagustuhan sa'yo, sinabi sa'yo, mataas ang boses, at meron pang mga komento. Natural, mag-iinit ka. Maging totoo man yun o hindi. So, hindi ka papatalo kasi nasaktan ka. Ang gusto mo, saktan mo rin siya. Yun yung karaniwan pong reaksyon ng tao. So, pag nasaktan mo siya, hindi rin siya magpapatalo, hahalukayin niya yung nakalipas mo para makabawi siya. Kaya nga, ito po yung sinasabi na, naku, nag-away kami ng misis ko kagabi eh. Nag-historical na naman yung misis ko. Baka naman parang hysterical, hindi historical. Hindi, historical. Kasi nung pang mag-boyfriend pa lang kami, hinungkat niya yung mga pinag-awayan namin. Tapos nung unang taong ganito, tapos yung nangyari nung isang buwan, tapos yung nangyari na naman ngayon, yung isa-isa. Ayan, yan po yung karaniwang nangyayari. Di po ba? Oh. Tapos na, napag-usapan na, napagpatawaran na, close case na, pero binubuksan mo na naman yung kaso laban dun sa partner mo. So, yun po yung nangyayari. Kasi nga, ayaw nating patalo. Di ba? So, pagpapasakop ng kaisipan sa mataas na kapangyarihan, sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ko po sinasabing madali. Mahirap talaga yun. Pero tama. At wala po tayong pagsisisihan. Kaya nga kung babae at lalaki, isa sa isip, isa sa puso, at isa sa buhay, ito pong katotohanan ito, talagang maganda ang pagsasama. Hindi dahil perpekto kayo, kundi dahil pareho kayong nagtitiis. Kasi ito po, pagkagalit ka, pagkagalit tayo, nakikipag-diskusyon tayo sa asawa natin. Hindi ka naman interesado makinig sa sinasabi niya, di ba? Interesado ka lang sabihin yung nararamdaman mo at yung gusto mong sabihin. So ang tanong, may mapagkakasunduan ba? May mapagkakayarian ba? Wala. Maghihiwalay kayong pareho ng galit, dala nyo maghapon. O kung medyo maapekto pa, pati yung anak nadadamay. Di ba? Nung araw pong maliit pa kami,
pagka mainit yung ulo ng nanay ko, lahat kami nagpupulasan sa bahay. Kasi pag nakita po kami, magagalit. Pati kami nadadali, pati kami na nasasabon. Eh hindi naman kami yung kaaway. Di po ba ganon? Yung nag-aamok. So hindi po yung amok, eh hindi lang talagang literal lang. Kahit sa bahay, marami nag-aamok. Di po ba? Mike, okay na. Salamat. So ganyan po yung pag sinusunod natin yung damdamin natin. Okay? Ang pagpipigil na sundin ang kalooban o nararamdaman. Yan, yun po yung kababaan loob eh. Pinipigil mong sundin yung kalooban mo at nararamdaman mo. Kasi alam mo, hindi hahantong sa mabuting bagay. Hindi lulutas ng anumang suliranin. Pinapatagal mo lang yung pareho ninyong pagdurusa. Yun po ang katotohanan doon. So yan po yung kahulugan ng kababaang loob. Ano naman yung kahalagahan? Bakit kailangan natin to? Una, sabi po dito, ito ay nag-aalis ng kapalaluan sa puso. Sabi po sa Filipos 2:3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagpapalalo. Ano po ba yung pagpapalalo? Pride. Ano bang ibig sabihin ng pride? Pagbitiw sa kalagayan ng mataas at katotohanan. Ibig sabihin, ito po muna. Yung pride, ang gusto mong sundin, sarili mo. Bagaman, merong kang kautusang nalalaman na dapat yun ang gagawin mo. Pero hindi yun ang gagawin mo, yung nararamdaman mo. Yung kagustuhan mo. So, ibig sabihin ng kapalaluan, pagmamataas o pride, yung ako hari, ako nasusunod. Ito'y gusto ko. Yung kababaang loob, ang Diyos ang hari, ang Diyos ang masusunod, yun ang gagawin ko. Mahirap, labag sa kalooban ko, pero alam kong tama yun. Para masolusyonan ang problemang ito o humupa ang problemang ito, yun ang susundin ko. So yun pong ibig sabihin. Pagsuko ng karapatan sa Diyos at sa kapwa. Hindi naman ibig sabihin nagpakumbaba ka, hindi naman ibig sabihin nagparaya ka, eh mahina ka. Hindi naman ibig sabihin talo ka. Ibig lang sabihin, hindi ito yung tamang panahon para i-diskusyon, pag-usapan ang problemang ito dahil hindi malulutas. Bakit? Pareho mainit ulo niyo. Sa amin po nung misis ko, minsan magdidiskusyon kami. Teka lang. Huwag muna natin pag-usapan ngayon yan. Walang patutunguhan itong usapan na to. Eh pareho mainit ang ulo namin eh. Mamaya tayo mag-usap. Dumating na yung gabi. Pwede tayo mag-usap? Hindi pa tayo pwede mag-usap. Bukas na lang. Kasi pag wala kayo sa tamang espiritu, wala kayong pwedeng pagkasunduanan. Kung pareho nga sa tamang espiritu ninyo at handa kayong magpasakop sa Diyos, masusolusyonan ng problema. Uli-ulit ko, walang perpekto. Hindi ako perpekto, hindi perpekto yung misis ko. Minsan tama ako, minsan tama siya. Pero ang punto, handa ka ba na masolusyonan at malutas yung problema? Handa ka ba na pamitawanan yung pride mo at ang sundin mo yung kababaang loob na magpasakop tayo sa Diyos na kung ano yung gusto niya, kahit mahirap sa atin, susundin natin. Yun lang po ang punto. So, tandaan po natin, ang kauna-unahang kasalanan bago pa nilikha ng Diyos yung daigdig, pride. Bumagsak si Satanas, si Lucifer, dahil nagmataas siya na gusto niyang makuha at maagaw ang trono ng Diyos. Eh, alam niyang nilikha lang siya ng Diyos. Ang unang kasalanan dito sa mundo, nang likhain si Eva at si Adan, pride. Bakit? Nag-utos yung Diyos, huwag niyong kakanin yung bunga ng punong kahoy. Sinabi kay Adan. Sinabi naman ni Adan kay Eva.
Pagkatapos, nung tuksuhin si Eva ng ahas, mas naniwala siya sa sinasabi ng ahas kaysa sa sinasabi ng kanyang asawa. Anong ibig sabihin? Mas marunong siya sa asawa niya. Di ba? Ngayon, dahil sa pride niya, nilabag niya yung utos ng asawa niya, ginawa yung pinagbabawal, kinain, eto masama. Binigyan pa niya yung asawa niya. Eh, hindi naman pala totoo yung sinasabi mo, hindi naman mamamatay eh. Ang sarap-sarap nga nito, tikman mo. Eh, sabi ni, wala po sa Bible, pero malamang ganito eh. Sabi ng Panginoon, wag natin kainin yan eh. Eh, hindi naman totoo nga. Tingnan mo, hindi naman ako namatay eh. Sige, tikman mo lang. Pag hindi ka nasarapan, luwa mo. Tinikman ni Eva, ni Adan. Okay nga. Ano po tawag dito? Pride pa din. Bakit? Ikaw ang inutusan ng Diyos, alam mo na bawal, sa mamamatay ka at sa hindi, sabi, huwag mong kainin. Pero, saan siya naniwala? Saan siya sumunod? Sumunod siya sa asawa niya, hindi siya sumunod sa Diyos. Pride. Lahat ng uri ng pagsuway, pride. Pag hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, pride po yan. Kaya nga yung pagpapakumbaba, tinatanggal mo yung pwesto ng pagiging hari mo sa buhay mo at ang nilalagay mo dun sa trono ng buhay mo, si Jesus, siya yung masusunod, ako yung magpapasako. Yun po ibig sabihin ng pagpapakumbaba, nag-aalis ng kapalaluan sa puso. Pangalawa, pagpapauna sa Pilipos 2:3, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipinapalagay, hindi sarili natin kapakinabangan. Hindi dahil tama ako. Uunahin natin, ano ba yung dapat kong ipagparaya? Ano ba yung dapat kong ibigay? Ano ba yung dapat kong sabihin? Ano ba yung dapat kong pigilin sa sarili ko? Kasi halimbawa po, okay, mali yung partner mo. Tama ka. Kahit ano bang sabihin natin, pwede natin sabihin kasi tama tayo. Hindi. Pwede tayong magsabi sa maingat na pamaraan para maipakita na siya'y mali nang itama niya yung kanyang pagkakamali. Pero pagka halimbawa, ang ginawa po natin, sinabi natin mali, nagkomento pa tayo, nagdagdag pa tayo ng mga hindi na kailangan, lalo na mga negatibong bagay. Hindi tayo nagpapagaling ng sugat. Hindi tayo nakakatulong. Okay? Nagpapalala. Kasi dahil nga may pride ng tao, nagkamali nga, sige, talagang tama ka, siya mali. Mali naman yung approach mo, mali naman yung pananalita mo. So, sa halip na mag-bow siya, maging lalaki man siya, ibig sabihin na mag-bow, umayon siya sa'yo kasi nakumbinsin mong siya'y mali. Oh, nagkasala nga ako. Sorry. Hindi ko nagagawin ulit. Ayan. Pero kung mali nga yung paraan natin, magtataas ng boses, sisigaw, magagalit, hahanap ng kahinaan mo, babawi sa'yo. Para kayong nag-iiskrimahan. Yun po nangyayari. Kaya kahit tama tayo, hindi ibig sabihin, pwede natin sabihin kahit anong gusto sabihin natin. Maging maingat. Okay? Maging maayos, maging malumanay. Kung kailangan, kung medyo maselan yung pag-uusapan, manalangin bago mag-usap. Oh. Tamang mali siya, apektado ka, galit ka, pero kung siya nawala ng control minsan sa buhay niya, wala ka rin control para sabihin yung mga bagay na mali sa kanya, pareho kayong wala sa control, pareho kayong wala sa espiritu, walang malusolusyonan. Kaya kung mapagpakumbaba ka, ang lagi mong layunin, paano maaayos yung mali? Paano maitutuwid yung mali? Mga magulang, sa anak natin, maraming mali. Maraming kulang. Di ba? Ang dami mo nang sinabi, paulit-ulit mo lang, tinuturuan mo, mali-mali pa din. Pero kung kakatakan lang natin silang kakatakan, ganito ka, hindi naman tayo nakakatulong eh. Lalo tayo nagpapalayo ng damdamin. Kausapin mo lang, halika, mag-usap na tayo. Yung ginagawa mo, hindi tama kasi ganito yan.
At pag pinagpatuloy mo yun, ito mangyayari sa'yo. Gusto mo ba yung gano'n? Natutuwa ka ba? Masaya ka ba? So kung magiging malumanay ka, doon pa lang, kalahati ng problema, nalulutas na. Kasi pakikinggan ka. Minsan po, nagpo-post po ako, nag-ano ako, nagsesend ako sa mga group chat natin, lalo ng mga parenting, relasyon sa mag-asawa. Sinesend ko po yan. Sana panurin po ninyo. Kasi yung mga naggagawa nito, hindi lang basta vlogger. Sila, mga, may espesyalidad silang pinag-aralan. Yung iba Kristiyano, yung iba sa paaralan. Pero alam natin, praktikal yung iba, nakakatulong. Kaya sabi po dun alam niyo ba yung sobrang strictong magulang? Alam niyo bang hindi niyo nalalaman sa mga anak niyo, nagiging sinungaling. Bakit? Dahil ayaw nilang mapagalitan. Kaya kailangan magsinungaling. Hindi natin alam yun. Kaya, kasi nga, wala naman tayong pag-aaral sa paaralan na paano ba ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa asawa? Paano ba ang pagsolusyon kung merong di pagkakasundo sa asawa? Wala tayong subject niyan. Wala tayong course niyan. Wala rin tayong course na paano ba magpapalaki ng anak mula baby hanggang toddler, mula sa ganitong edad hanggang ganong edad. Paano ba? Wala din tayo sa eskwelahan. Sa church lang talaga na pag-aaralan, unti-unti. At kung tayo mapagbasa ng libro, marami pong sa cellphone, pwede kayo mag-download, pwede kayo manood sa YouTube, pwede kayong sa mga e-book, pwede kayong mag-download, makapagbasa o bumili sa National Bookstore tungkol sa parenting. Doon natin maintindihan, kaya pala ganun anak ko, mali yung strategy ko, mali yung approach ko. Kasi wala tayong paral na ganyan. Pero dahil marami tayong impormasyon, marami tayong mapag-aaralan kung interesado tayong maayos yung relasyon natin sa pamilya. At marami rin po mga Christian books na nasusulat patungkol po dito. So sa buhay natin, ang pinakamahalaga, sa totoo lang, kapayapaan. Diba? Hindi kayamanan. Kung mapakarami mong kayamanan, wala ka namang kapayapaan sa isip, hindi maganda yun. Mabuti na yung hindi ka lang nagugutom, hindi ka barangya, pero mapayapa buhay niyo, maayos sa pagsasama niyo. Yan ang isang pinakamaligayang pamumuhay sa mundo. Hindi yung marami kang alam, may kapangyarihan ka, marami kang kayamanan. Hindi po yun. Hindi ko po sinasabing masama, pero hindi po yun yung tunay na susi na nagpapaligay sa tao. Yung kapayapaan. Dahil nagkakasundo-sundo kayo. So ano po ibig sabihin? Lagi natin iisipin yung kapakanan. Kung sa asawa natin, may problema siya, ano yung pwede kong gawin para matulungan ko yung problema niya? Hindi para sisihin ko siya, pagalitan ko siya, laitin ko siya, at lahat ng gusto kong sabihin para masaktan siya at matuto siya at madala siya, ay sasabihin ko, hindi ko nakakatulong. Kung sa anak natin sasabihin yun, ganun din, hindi tayo nakakatulong. Hindi tayo lumulutas ng problema. Pero kung may pagpapakumbaba po tayo, magiging mahinahon po tayo, magiging seryoso tayo, malaki po magagawa. Ulitin ko, hindi naman na-abolish 100% ang conflict. Pero nababawasan ng malaki, makonti-konti lang, paminsan-minsan na lang. So, hindi po lagi yung, tama naman ako tama ka nga, wala problema, tama ka. Pero kung yung pagiging tama mo, at lahat sasabihin mo dun sa isa para ibuga lahat ng mali niya, nagkakamali rin tayo. So, minsan, kailangan magparaya. Minsan, kailangan magpasensya lang. Minsan, kailangan manahimik lang. Minsan, kailangan humanap tayo ng tamang timing, tamang panahon na pwede nating pag-usapan na hindi kayo hahantong sa pag-aaway. Pakipindot niyo. Sumobra yata. Tapos, nakasaksak na ba yung charger? Okay. So, ito yung pagpapauna kung paano tratuhin ang kapwa sa halip na unahin ang nararamdaman.
Pag po may ginagawang mali yung anak natin, kahit hindi mismo sa atin, sa sarili lang nila, iritado tayo eh. Di ba? Sa asawa natin, ganun din. Iritado tayo eh. Pero kung ibubulalas lang natin, puro galit at hindi solusyon, hindi tayo nakakatulong. So, paano yung dapat kong gawin para nun maging maayos? Okay? So, lagi natin isipin, hindi naman siya perfecto eh. Hindi ka rin perfecto. Di ba? Kung nagtiis ka at nagtimpi ka at hindi mo inunay damdamin mo at galit mo, sinabi mo ng mahinaw at maayos yung problema at ano ba yung solusyon, pagka ikaw nagkaroon ng kasalanan, yun din naman ang gusto mong gawin sa'yo eh. Hindi yung lait-laiting ka kasi masama ka, umali ka, nagkasala ka. Ang laging layunin natin, reconciliation, pagpapanumbalik. Sa pagdidesisyon ay hindi ako ang una, kundi ang maparangalan ang Panginoon at mapagmalasakitan ang kapwa. Okay? So, ulitin ko. Ako yung tama, siya yung mali. Ano yung iniisip ko pagka kinausap ko siya? Sumbatan ng sumbatan, pagalitan ng pagalitan, sigawan ng sigawan? Hindi. Hindi yung nararamdaman ko una. Okay? Dahil sinaktan niya ako. Pag kinausap ko siya, ang gusto ko, maparangalan ang Panginoon. Paano ko mapaparangalan ng Panginoon? Umisip ako ng paraan kung paano aayusin yung problema para manumbalik siya sa tama. Kasi pag nanumbalik mo sa tama, kahit sinaktan ka o nasaktan ka, huhupa naman yan eh. Huhupa yan eh. Katunayan, mas mabilis humupa kasi ikaw yung naging dahilan para maayos. Di ba? So, naparangalan mo yung Panginoon at napagmalasakitan mo yung kapwa mo. Di po ba? So, may pagsisisiyan ba tayo doon? Wala. So, mga nagpakita ng kababaang loob. Pansinin niyo po ito. Si Juan de Bautista, nang nangangaral po siya patungkol sa Panginoon Jesus habang siya nagbabautismo. Ano yung sabi niya? Si Jesus ang dapat mataas. Hindi ako ang dapat mataas. Sa English po, ang sabi sa Bible, He must increase, but I must decrease. Maraming tagasunod si Juan de Bautista. Maraming humahanga. Maraming bilib sa kanya. Marami siyang mga tagasunod, followers. Pero sabi niya, hindi ako, wag ako tingnan ninyo. Yung ipinapangaral ko sa inyo, ako'y hindi dapat parangalan. Siya yung dapat nating itaas. Ako dapat mababa. Katunayan, sabi niya, hindi nga ako dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas kasi mataas siya, mababa lang ako. Hindi dahil maraming tagasunod, iba'y tanaw niya sa sarili niya. Parang boss, parang hari, hindi. So tayo ganun din. Malalaki tayo sa tahanan, hindi ibig sabihin, sabi sa Bible, ako boss. Sumunod ka lang. Hindi ho ganun. Yung posisyon ng lalaki na pagiging pangulo ng tahanan, hindi yung posisyon mo na para kang boss sa kumpanya na meron kang utusan. Ang tinutukoy doon sa pagiging pangulo ng tahanan, hindi yung posisyon mo ng tagapag-utos, kundi yung posisyon mo na ikaw yung taga-ayos. Ikaw yung taga-pangasiwa. Ikaw yung bigay ng solusyon sa mga problemang nagaganap. Ikaw yung nagkakaloob. Ikaw yung nag-iingat doon sa pamilya mo. Ikaw yung nangangalaga. Yun po yung sinasabi doon, hindi yung sumunod ka lang. Yun po ibig sabihin. Si Pablo, ano po sabi niya? Sa Galatia 2:20, gayon may hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sabi niya, napako na ako, nakasama ni Kristo. Yung dati kong pagkatao, yung masama kong pagkatao, napako na, naparusahan na, patay na. Ngayon, yung buhay ko ngayon, sa laman, kinabubuhay ko sa Panginoon Jesus. Kaya hindi na ako nabubuhay. Si Jesus na nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, lahat ng desisyon ko, lahat ng ginagawa ko para sa kaluwalhatian ng Panginoon Jesus. Bakit? Sapagkat siya yung umibig at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi sarili ko, bibigyan ko ng kaluguran. Ang bibigyan ko ng kaluguran, yung Diyos na nagligtas sa aking kaluluwa.
Kung iisipin natin yung palagi sa lahat ng desisyon natin, lalo na pag tayo galit, makakaiwas po tayo sa malaking problema. At marinding pagdurusa. Si Jesus, ano po sabi niya? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Matapos po yung huling hapunan, sinama niya si Juan, Santiago at Pedro sa halamanan ng Getsemani dahil kinabukasan siya ihahatulan na, ipapako sa krus. 3 beses nanalangin si Jesus. Ama, kung maaari, ilayo mo ang sarong ito sa akin, yung paghihirap na dadalasin niya, huwag muna niyang danasin. Pero mga kapatid, ito po, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa English po, ang sabi ron, not my will, but thy will be done. Kaya sa lahat po ng desisyon natin, dapat, anumang desisyon, ang lagi natin sabihin, Lord, not my will, but thy will be done. Panginoon, hindi yung kalooban ko masunod, kundi kalooban mo. Ayaw ko man to, hindi ko man gusto to, hindi man ako komportable dito, mahihirapan man ako dito, pero ito yung gusto mo, ito yung gagawin ko. Makakaiwas tayo sa malaking problema at pagdurusa. Pero kung ano yung nararamdaman natin, ayaw gusto natin sabihin, yun ang sasabihin natin, sasabihin ko sa inyo, hindi tayo nakakalutas, nagdadagdag, para po bang may sunog. So, nandun na yung bumbero, ikaw yung may hawak nung hose. Ang nakalagay, gasolina. Hindi tayo lumulutas ng apoy. Nagdadagdag tayo, nagpapalaki ng apoy. Sa totoo nga, kung hindi mo kayang magpigil na, hindi mo sabi yung salita ng Diyos, manahimik ka lang muna ng pansamantala. Malaki na mababawa sa problema. Pero minsan, ito po yung problema maliit lang Alam ba? Tayo lang nagpapalaki kung mali yung ating ginagawa. Gusto ko lang pong banggitin to na naikwento ko na to matagal ng panahon. Meron pong isang pamilya, kumakain sila. Yung anak na maliit na babae, 5 years old, yung asawang lalaki at saka babae. So, kinuha ng bata yung gatas niya, natapunan yung sleeve ng tatay niya. So, sabi ng tatay, bakit ba kinangal, hindi ka nag-iingat? Tinan mo na nangyari. Nabasa yung ano ko. Dahil takot na yung bata, nagngangawa. Hindi mapatahan ng ina. So, hindi na kumain yung tatay sa buwisit, pumunta doon sa taas, nagbihis ng kanyang long sleeve. Dahil papasok sa opisina. Pagbaba niya, galit na galit yung asawang babae. Hindi ka pumasok kayo, iniwanan na ng bus kasi pinagalitan mo, hindi ko mapatahan. Silang dalawa kayo nag-away. Ba't ako pa may kasalanan yan? Yung anak mo may kasalanan yan. O, lumabas na siya, nagmaneho. May nakagit-gitan na ng sasakyan. Nakipagsalitaan siya, nakapagmurahan siya. Tapos pagdating sa opisina, dahil mainit ang ulo niya, sinalubong ng sekretary, sabi ng sekretary, Boss, good morning po, at punta daw po kayo sa taas at may meeting kayo ni boss. Hindi niya pinansin yung sekretary niya. Ano nangyari? Na-open yung sekretary niya. Ang ganda-ganda ng bati ko, bakit ba ganun yun? Kamurao. Pagdating niya ron sa taas, pumasok siya ron, sabi ng boss, maupo ka. Bigay mo sa akin yung report mo. Nawalan siya ng kibo, naiwanan yung attache case sa bahay. Problema na naman, napagalitan siya ng boss niya. So ngayon, pansinin nyo, saan na nagmula yung problema? Sa tumapong gatas. Malaki ba yung problema na yun? Maliit lang. Okay, ulitin po natin yung kwento. Baguhin naman natin yung sitwasyon. Kumakain sila mag-ama, natapunan nung gatas yung sleeve niya. Siyempre, yung bata nakagawa ng mali, matatakot, medyo maiiyak-iyak na. CCB na yun. Huwag kang mag-alala, okay lang yan, okay lang. Susunod, mag-iingat ka. Para hindi matatapon si daddy, ha? Okay lang, huwag ka matakot. Kumain ka lang. Tokis. Okay lang yan. Adi, siyempre, masaya yung bata, kakain na. Papanik siya ngayon sa taas. Kakain mo na siyang konti, para matapos na, magbibihis siya, dala niya yung attache case niya, pagdating niya rin sa labas, umalis na yung bata. Di ba? Tapos, kikis na siya sa misis niya. Tapos, banayad siya magmaneho, medyo nagipit siya, napagpasensyahan niya. Bakit? Malamig ang ulo niya, diretso lang siya. Pagdating doon sa opisina, sinalubong ng sekretary, at ngayon, pag salubong ng sekretary, boss,
connect daw po kayo sa taas at may meeting kayo ni sir. Good morning. Thank you very much sa reminder mo. Papasok siya sa office, dala niya yung attache case, sasabihin ng boss, gusto ko marinig yung report mo. Yes, sir. Okay na po. Pagbalik sa bahay, masaya sila, di ba? Pag-uwi. Ano na nagpagulo? Reaction. Minsan, maliit lang talaga problema. Maliit lang pagkakamali. Yung reaction lang natin talaga malala. Di ba? Dinunawingan ng anak mo yung pati, di ba? Anak, maganda naman ang drawing mo. Ang ganda-ganda naman yan. Halika. Eto, papel. Dito ka na drawing. Hindi natin susulatan niya kasi papangit yung wall pag nakita ng ibang tao. Di ba? Yung reaction. Kaya nga po ito bago tayo magdesisyon, mag-isip muna tayo. Ano ba yung pwede kong gawin na makakabuti, makakatulong, makakalutas ng suliranin? Di ba? So, huwag yung damdamin agad natin. Sinaktan mo ko, kailangan saktan din kita. Mali ginawa mo, dapat atakihin kita. So, hindi po ganon. Gusto natin ng maayos, mapayapang buhay, mapayapang tahanan. Lagi tayo nag-iisip ng ikabubuti kahit tayo nasasaktan. Okay? At ang katunayan, ito po tinitiis mo siya. Hindi mo ba alam, tinitiis ka rin niya? Bakit? Pareho lang naman tayo may kahinaan Kaya kung nag-uunawa kayo nagpapatawaran, tanggap nyo na yung kahinaan niya at sinisikap nyo na palakasin siya. Nakakatulong tayo. Pero mga kapatid, ito po, walang tao nag-asawa ng perpekto. Kasi pag napangasawa niyo perpekto, hindi perpekto yan. Alam bakit? Kayo pinili Dahil hindi naman din kayo perpekto Di ba? Naalala ko po yung isang babae. Saksakan ng ganda yung babae. Ngayon, mayroong isang profesor. Saksakan ng talino. Pero napakapangit. Pero sabi niya, mayaman si Prof. Hangang-hanga ko dyan. Sabi niya, siya gusto kong mapangasawa. Itong babae, medyo mahina ulo. Ngayon, siya nag-propose. Prof, alam mo ba tayo, perfectong pinagtadhana ng Panginoon? Bakit mo nasabi yan? Isipin mo na lang. Sabi niya, napakatalino mo. Napakaganda ko. Pag tayo naging mag-asawa, yung anak natin, pinakamatalino na. Pinakamaganda pa. Mali ka, hindi tayo pwede, hindi tayo bagay. Ba't mo naman sinabi yan, Bro? Isipin mo na lang. Kung tayo nagkaanak, ang nakuha ng anak mo, yung mukha ko. At ang nakuha sa'yo, yung utak mo. Pinakapangit na anak natin, pinakabongo pa. May katukwiran, di ba? So, yun po mga kapatid. Si Jesus, sinabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sa tatlong talata po ito, tauhan ng Biblia, nawa, maging hamon sa atin, bago ko magdesisyon para makaiwas ako sa problema, hindi reaksyon ko, sasabihin ko, gagawin ko, gusto ko maluwalhati si Jesus. Gusto ko ang layunin ko sa pag-usap, ayusin, solusyonan, hindi manisi, hindi manumbat. At eksakto lang yung salitang sasabihin mo. Okay? Matagal-tagal na po ito, sabi ko sa miss ko, Lab, wala namang problema, tama naman yung sinasabi mo. Kailangan sobra. Para bang, halimbawa, ikaw yung killer. Pwede naman yung isang tama lang na barel, inubos mo yung 2 magasin. Ginawa mong tusino, dinuguan yung tao, nagkaluray-luray na. Parang hindi ka ba sigurado mamamatayan? Parang overkill Diba? So yun po ang problema minsan. Masyado tayong maraming sinasabi. Tama lang yung kung ano yung mangyayari, ito lang yung makakatulong, tapos na. Pagkakaroon ng isip ni Kristo. Yeah. Yung kababaang loob, ibig sabihin, pag nagkaroon ka,
yung isip na mayroon si Jesus, nagiging kaisipan mo na. Bakit? Kasi nga, kung tayo nag-aaral salita ng Diyos, laging nananalangin, laging dumadalo, at sumusunod, kung sino yung lagi natin kasama, naapektuhan tayo ng pagkatao niya, pag-uugali niya. At kung si Kristo yung lagi mong kasama, nagkakaroon ka ng kaisipan, meron si Jesus. Ano bang isip meron si Jesus? Sabi po dito, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano yun? Yung kababaang loob. Bakit? Ang pagsunod ni Jesus ng buong puso at kagalakan sa Ama, sa kabila ng alam niyang ang kapalit nito ay matinding pagdurusa at pagsasakripisyo. Sabi po sa verses 6 and 8, hanggang 8, sabi ganito, na si Jesus ay hindi niya inaring kapantay ang Diyos, sa halip, hinubad niya ito o hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya bilang kapantay ng Diyos. Kundi, naging alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Mahirap sundin yun eh. Gaano kalaking sakripisyo? Pero sa halip na yung kapakanan niya at kasiyahan niya, kumbinyente niya ang inisip niya, nagpasakop siya, nagpakumbaba siya. Kaya kung bago tayo magdesisyon, ito bang gusto kong sabihin na to, kung si Jesus yung magsasalita sa kanya, ito rin kaya yung sasabihin niyang salita. Kung sa palagay niyo hindi, huwag niyo lang ituloy. Kasi hindi na makakatulong. So magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo. Yung may kababaang loob. Yung pong mga alagad ni Jesus, may nanay, sabi ng nanay, Panginoon, pag umakit ka na sa langit, itong dalawa kong anak, bigyan mo ng mataas na posisyon. Di ba nakakainit ang ulo yun? Tuturuan ka kung anong dapat mong gawin. Pero naging mapagpakumbaba si Jesus. Nagalit yung mga alagad na nakarinig dun sa pangyayari. Nagkagalit-kagalit na sila. Ano yung sabi ni Jesus? Kanya, makinig kayo. Sabi niya. Yung mga pinuno ng mga hentil, sinisikap nila na magkaroon ng kapamahalaan doon sa kanilang nasa pailalim nilang kapangyarihan. Pero sa inyo, hindi ganoon. Sino man sa inyo gusto maging mataas, magpakumbaba kayo. Sino gusto nyo nasa unahan, nasa una, doon kayo sa huli. Kung gusto nyo maging Panginoon, maglingkod kayo sa mas nakakarami. Kasi ito po ang katotohanan, ang tunay na tagumpay sa paglilingkod, hindi yung kung gaano karami naglilingkod sa inyo. Gaano karami pinaglilingkuran ninyo. Hindi ka naghahanap ng pangalan, hindi ka naghahanap ng posisyon, hindi ka naghahanap ng parangal, hindi ka naghahanap ng incentive o ng honorarium o ng anumang bagay na papuri na matatanggap mo sa tao. Ang iniisip mo lang, maglilingkod ako. Bahala ng Panginoon. Yun lang. Yun po sinasabi dito. Partner mo, kahit galit kayo, paglingkuran mo. Alam mo bakit? Huhupay galit mo. Dahil pinaglingkuran mo, huhupa din yung galit mo. Magiging maamoy siya sa'yo, magiging malapit siya sa'yo, magiging hihingi ng sorry yan. Pero pagka tuwing magkakasalubong kayo, kung 7 beses nagkasalubong sa bahay, yun at yun lang din sinasabi niyo. Alahong nasusolusyon. Magkaroon tayo ng kaisipan, kagaya ng isip ni Kristo. So higit na pinili ni Jesus ang magdusa at magtiis kaysa sa humatol. Pinag-aralan po natin, 2 linggo nakalipas, yung pagdurusa ni Jesus. Dinurutan ng balbas, binatukan, pinalo sa ulo, nilatigo, tinuya, pinako sa krus.
Lahat ng dahilan para magalit si Jesus. Pwede naman eh. Diyos siya eh. Sino ba to? Ako Diyos, tapos gaganyanin mo ako. Lahat ng paraan, hindi natin pwede sabihin mali. Kung sabihin hinatulan ni Jesus mapunta yun, automatic mapunta sa impyerno. Hindi naman mali sa Diyos yun eh. Diyos siya eh. Pero mas pinili niya na magpatawad. Alam bakit? Dahil sabi niya ganito, kung ako nagawa ko, kaya niyo rin gawin sa kapwa niyo. Dahil wala silang ginawa sa akin na sing bigat nung ginawa sa inyo. Di ba? Higit na pinili ni Jesus ang magdusa, magtiis, kaysa humatol. Higit na pinili ni Jesus na manahimik kaysa manungayaw. Sa harapan ni Pilato, sa harapan ni Herodes, sa harapan ng mga lumatigo sa kanya at mga umusig sa kanya. May bumatok kay Jesus, sabi, oh, hulaan mo, sino bumatok sa'yo? Insulto yun eh. Pero sabi doon, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Nanahimik si Jesus. Gaya ng isang kordero na papatayin. Hindi nagbuka ng kanyang bibig. Sa palagay niyo, hindi nagpupuyos yung damdamin ni Jesus doon sa ginagawa sa kanya ng kanyang nilalang. Ramdam niya yun. Pero hindi niya sinunod yung pakiramdam niya. Bibigyan ko sila ng pagkakataon. Kahit anong ginawa nilang kasamaan sa akin, gusto ko pa rin silang mapatawad at gusto ko silang mapanumbalik sa akin. Kung ganong isip meron tayo, hindi naman, wala tayong nakakaway. Di ba? Higit na pinili ni Jesus na manahimik kaysa manungayaw. Higit na pinili ni Jesus ang magpatawad kaysa mapuot at isiwalat ang kanyang galit. Sa harapan ng krus, alam niyo po ba, si Jesus hubot-hubad. Lantad ang buong katawan. Hindi lang sa hirap, sa kahihiyan. Nandun yung mga tao hindi para sumuporta at sumimpat siya. Nandun yung mga tao para laitin siya at tuyain. Oh, ito nagsasabi. Patawarin mo yung mga kaaway. Tingnan nga natin kung magagawa niya ngayon yan, kung masasabi niya. Pero anong kauna-unahan sinabi ni Jesus sa krus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Pag puno ka ng banal na espiritu, mga kapatid, hindi mo naiisip yung kalagayan, naiisip mo yung kalagayan ng iba. Si Esteban, na puno ng banal na espiritu, puspos, nangangaral, nagpapagaling, lahat ay ginagawa niya para sa Panginoon, buong maghapon, araw-araw. At galit na galit yung mga tao sa kanya dahil nga nalalantad yung kanilang mga kasalanan. Kumuha po ng bulang saksi, hinatak siya, at nagbigay po ng lahat ng mga klase ng maling mga paratang laban sa kanya. Kung kayo paratangan ng mga mali, ilagay kayo sa kahiyan, anong damdamin meron kayo? Hindi lang kayo nalulungkot, hindi lang kayo natatakot, galit na galit kayo. Normal po sa atin yun eh, tao tayo eh. Di ba? Pero hindi niya pinili yung normal. Pinili niya ano yung gusto ng Diyos. Sabi po sa Bible, sa Gawa 7, at nakatingin at nakatitig ang mga tao sa mukha ni Esteban habang yung mga bulaang saksi ay nagsasalita ng kung ano-anong kapusungan laban sa kanya. Sabi po, at nakita nila yung mukha ni Esteban na para bagang mukha ng anghel. Walang takot, walang lungkot, walang galit. Mapayapa. Maaliwalas. May kabanalan. Dahil malinis yung puso niya. Ang tanong niya doon sa mga taong umuusig sa kanya ay hindi mga kaaway na dapat tamaan ng kidlat at mapunta sa impyerno. Ang nasa puso niya, sila'y naging biktima ni Satanas. Kaya nila nagagawa ito. Kung masisilayan sila ng ebanghelyo ni Jesus, pwede silang maligtas. Yun ang nasa puso niya. Matapos po yung lahat ng bulang saksi, ano po ang ginawa sa kanya? Pinagbigay siya ng kanyang depensa para ipagtanggol ang sarili. Nung tumayo po siya sa harapan ng publiko, hindi po siya nagdepensa. Sabi niya sa sarili niya,
Tagal kong naghahanap ng mga babahagi ng salita ng Diyos. Lahat ay nagsisipagtago, umaalis, tinatalikuran ako. Pero ngayon, makikinig sila sa akin. Ano yung ginawa niya? Pinahayag niya na si Kristo ang tagapagligtas. May nakakilala ba? Meron, pero hindi nung oras na yon. Pero ito pa nangyari. Lalong nagalit yung mga tao. Kaya hinatak siya at yung mga taong bumato sa kanya, lahat ng balabal nila, hinubad, ibinigay kay Saulo. Si Saulo naghawak ng mga balabal. Si Saulo, yun po yung naging Apostol Pablo, na dating isang Pariseo. So, nung binato si Esteban, bago siya namatay, sabi sa Bible, at nakatingala si Esteban sa langit at nakita niya si Jesus na nakatayo sa kanang luklukan ng Ama. At sinabi niya ay ganito, Panginoon, huwag mong ibilang sa kanilang kaparusahan yung kasalanan ginawa nila sa akin. Ibig sabihin, nagpapatawad siya dun mismo sa pumapatay sa kanya. Kung puno po tayo ng banal na Espiritu, yun din po yung damdamin magkakaroon tayo sa ating kapwa. Hindi natin susundin yung ating emosyon, yung ating nararamdaman. Ang titingnan natin, ano ba yung ginawa ni Jesus? Ano ba yung ginawa ni Esteban? Ano ba yung sinabi ni Pablo? Ano ba yung sinabi ni Juan de Bautista? Ano ba yung ginawa ni Jesus? Hindi po ba? Higit na pinili ni Jesus ang magpatawad kaysa mapuot at isiwalat ang kanyang galit. So mga kapatid, ito po. Bago tayo magwakas, may part 2 pa to pero yung point number 2, mag-aalangayin na po. Baka gutumin na kayo eh. Pero ito lang po punto natin bago tayo magwakas. Sa relasyon mag-asawa, sa relasyon ng pamilya, mga anak, wala pong perfecto. Kung kikilalanin natin yun, at tatanggapin natin, hindi naman siya perfecto, hindi naman perfecto. Sa unang sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 2, talatang 1, alam niyo po sabi niya, mga mumuntikong mga anak, gusto ko lang ipaalam sa inyo, na kung sino man sa inyo magkasala, meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesus ang matuwid. Ano po ba ibig sabihin nun? Ang kausap ni Juan, mga Kristiyano. Ano sabi niya? Kung kayo magkasala. Ba't niya sinabing kung kayo magkasala? Kasi hindi sila perpekto. Wala akong perpektong tao. Isa lang ang perpekto, si Jesus. Ang kaibahan lang, kung tayo tapat sa Diyos, nagkakasala tayo, minsan-minsan lang, maliliit na bagay lang. Pero kung Kristiyano kang malayo sa Diyos, yun na, madalas ka na magkasala, malaki pa yung kasalanan mo, mas marami kang pagdurusang dinaranas sa mundo ito. So para tayo makaiwas sa mas malaking problema, maging malapit tayo sa Diyos, sundin natin yung kanyang kalooban, matuto tayo magpakumbaba, mababawasan yung pagdurusa natin ng malaki. Natuto ka magtiis, umunawa, magpatawad, at kinikilala mo kung siya nagkakamali din ako. Kung siya nagkamali, gusto niyang mapatawad. Ako, pag nagkamali, gusto ko rin mapatawad. So, ano dapat natin gawin? Magpatawaran tayo sa isa't isa. Ako po, mga kapatid, kung meron ako nagawa sa inyong hindi tama, usapin niyo ako. At kung tama yung sinabi niyo at nakita kong mali ako, hihingi akong tawad sa inyo. Dahil hindi po tayo perfecto. Kailangan lang manindigan tayo sa katotohanan ng Diyos. Sundin natin para mabawasan yung suliraning dinadala natin at yung pagdurusa na pwede nating maranasan. So ano pong solusyon? Para mabawasan, magpakumbaba. Tayo po lahat ay tumayo at dumako po sa panalangin. Salamat po, Ama namin sa langit, sa inyong pagpapala, sa amin po na pag-aralan sa umagang ito, sa paksa po ng pagpapakumbaba, para makaiwas po sa maraming suliranin na madaranas namin sa mundong ito. Nalaman namin, Panginoon, na karaniwan ng problema ay hindi dahil malaki ang problema,
kundi mali yung aming reaksyon at pagharap sa problema. Nawa, magkaroon kami ng kababaang loob na unahin ang iyong kalooban, unahin namin ang kapakanan din ng aming kapwa, isipin namin ang paraan kung paano magbibigay ng solusyon sa anumang suliraning nagaganap sa buhay namin, sa asawa, sa pamilya, sa mga anak, sa mga magulang. Hindi kami maging dagdag sa suliranin, kundi kami maging bahagi sa solusyon. Dalangin namin, Panginoon, pagtibayin niyo po ang bawat isa at kami po yung maging mapagpakumbaba sa inyong harapan na sumusunod nagpapasakop sapagkat ito lamang po yung tamang paraan para kami po yung lalong mapagpala, magabayan, mapag-ingatan at patuloy po na gabayan. Salamat po at gabayan po niyo kami, ingatan kami sa buong maghapon, kayo maluwalhati sa aming buhay, kayo pong may taas. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Maganda. From Bethany